Sa moto camping episode natin ngayon ay dito naman kami napadpad sa bayan ng Dolores, sa probinsya ng Quezon, para mag-camping sa isang tahimik at napakalamig na lugar sa paanan ng bundok Banahaw. Kasama ko ngayon ang aking kaibigan si Paring Enteng at pupuntahan din namin ang isang natural spring at waterfalls dito. Kaya tara sa panibagong moto camping at road trip adventure. Ito ang Road Trip Ryan. Ganda oh. Kitang-kita yung Mount Banahaw. Dito nga pala ang meet up namin sa Arco ng Quezon Province. Ang palatandaan na ikaw ay papasok na sa napakagandang probinsya ng Quezon. Pagdating ng kasama ko ay dumiretso na rin kami papunta sa bayan ng Dolores. Habang paakyat nga kami ay nadaanan namin ang ginagawang extension ng expressway dito o yung TR4. Napakalaking tulong ng proyektong ito pag natapos. Mababawasan na ang traffic at mas bibilis na ang biyahe papuntang Manila sa mga manggagaling ng Quezon at mga karatig probinsya. Ang unang destination nga pala natin ngayon ay ang Lumboy Spring. At Google Map lang ang gamit namin papunta rito. At dito kami tinuro sa hindi pa simentadong daan. Ganitong daan talaga yung paborito ni Google Map. Wala nga pala kaming dalang pagkain, kaya nung may nakita kaming tindahan ay bumili muna kami dahil hindi namin sigurado kung may tindahan sa pupuntahan namin. Medyo malayo-layo din, nasa 10 minutes papasok sa Lumboy Spring, pero meron pa daw ibang daanan papasok dito. At pagdating nga namin sa pinakang dulo ay nagbayad kami ng 20 pesos entrance fee at 20 pesos sa parking. Private property pala ito kaya daw may bayad. Lalakad lang ng konti tapos Lumboy Spring na. Nakakamangha ang ganda ng spring na ito. Napakalinaw ng tubig at sakto lang yung lamig. Ito ay isang natural spring na nanggagaling pa ang tubig mula sa kabundukan ng bundok Banahaw. Medyo maaga pa kami nakarating kaya solo pa namin yung lugar. Plano sana namin hanggang tanghali lang kami. Kaso napakasarap mag-relax kaya sinulit na namin. 300 pesos ang binayaran namin sa table. Hindi masyadong kalakihan yung lugar, kaya mas mabuti kung maagap kayo makakapunta para meron agad kayong marentahan na table. Mga 4 PM na kami nakalis at nagbiyahe na kami patungo sa palengke ng Dolores para naman bumili ng mga lulutuin sa camping. Pagdating sa palengke ay bumili lang kami ng madaling lutuin. Pagkatapos ay tumungo na kami sa Bangkong Kahoy kung saan tayo mag-overnight camping. Nasa 20 minutes lang ang biyahe mula sa bayan. Ito yung pinakamatarik dito. Okay. Ganda na mga puno ng mahogany yata ito. Ganda ng pagkaka-align dito sa kalsada. Oy, may babayaran. Babayaran po? May babayaran ditong 20. 20, magkano saan to? Holy Week, maintenance fee. May maintenance fee. Dito tayo, paakyat tayo dito. Habang paakyat nga ng bundok, ay palamig ng palamig ang klima rito at yung kalsada, puro malalaking puno ang makikita sa daan. Eto na, exciting part. Bago umakyat sa campsite ay nagbayad muna kami dito ng 155 pesos para sa overnight camping. Meron din silang mga pagkain dito kung gusto nyong umorder. Paalala nga pala sa gusto mag-camp dito, leave no trace policy dito. Lahat ng basura ay dadalhin mo din pa uwi. Kaya huwag kalimutan magdala ng mga garbage bag. At ang exciting part dito ay ang paakyat sa campsite. Dahil rough road ang daan, mas exciting ang adventure. Kung
may mga ganitong daan. Napakaganda ng campsite na to, napakalawak ng open field. Medyo maraming nagka-camp dahil weekend. Buti may nahanap pa kaming pwesto. Kaya nag-set up na kami bago pa dumilim. Set up natin. Solid. Solid sa lamig. Ulam namin, adobo. Siyempre, hindi mawawala. Daling lutuin. Kanin, itlog, basag. Nalimutan namin magdala ng pinggan, kaya dahon na lang muna ang ginamit namin. At ang nagustuhan ko sa campsite na to, bukod sa bawal ang malalakas na tugtog, napakadilim din ang lugar na to. Tamang tama para sa mga mahilig mag-stargazing katulad ko. Lamig. Ang lamig. Ang lamig. Grabe. Kinaumagahan ay tamang chill muna habang nagkakape. Sobrang nakaka-relax ng place na to. Pagkatapos na magtanghalian ay nag-pack up na kami para sa kasunod na destinasyon. Ha? Berry. Ha? Di. Tingnan. Ang tamis. Hindi. Meron din nga pala mga wild berries dito sa mga gilid-gilid. Pwede nyong kunin. At ang kasunod namin pupuntahan ay ang Paing Falls. Google Map lang din ang ginamit namin papunta rito. ₱10 ang parking dito, walang entrance fee. Sarap na ligo. Kung gusto nyo mag-cottage ay 500 ang bayad. Ganda. Lakas ng agos oh. Ayon sa mga taga rito, dati raw ay walang waterfalls dito. Dahil sa malalakas na ulan dala ng bagyong Paeng noong 2022, ay nagkaroon ng pagbaha. Gumuho ang bahaging ito kaya nagkaroon ng waterfalls. Kaya tinawag nila itong Paeng Falls. Madalas dayuhin ng mga taga rito at turista ang lugar na to. Dahil bukod sa malamig na tubig, pwede kang tumalon-talon dito. Shoutout nga pala sa mga nakasabay natin dito sa Paeng Falls.
Bago kami umuwi ay pinuntahan muna namin ang lake dito sa bayan ng Dolores. Ito ang Gunaw Lake. May lawak itong 23 hectares at may lalim na 384 feet. Ito ay isang crater lake na nabuo dahil sa mga volcanic activity noong unang panahon. At sa pagtatapos ng bidyong ito, masasabi kong napakaganda ng bayan ng Dolores at isa ito sa dapat mong puntahan. Hanggang sa susunod na paglalakbay, ride safe lagi mga ka-road trip.